Mga kaibigan, inilabas na ng Tsina ang bagong plano nito para sa Aprika at tiyak na mababago nito ang kinabukasan ng buong kontinente. Tinitingnan ng Tsina ang Aprika bilang pangunahing lokasyon para sa kanilang pandaigdigang sistema ng pagbabayad upang palawakin ang paggamit ng kanilang pera sa buong mundo at sirain ang dominasyon ng dolyar ng United States. Malaking balita ito dahil nung nakaraang buwan lang, nakuha ng Tsina ang 53 bansa sa Aprika sa isang bagong balangkas ng kalakalan na magbibigay ng 100% walang taripang pagpasok ng mga produkto ng Aprika sa merkado ng Tsina. Hindi ko mailarawan kung gaano ito kalakihan para sa Tsina at sa kinabukasan ng pandaigdigang kalakalan. Ngayon lang nagkaroon ng umuusbong na kapangyarihan na nakakuha ng magkakaisang suporta ng buong kontinente at komprehensibong trade plan para baguhin ang global governance. Ngunit ang bagong kasunduan ay higit pa sa payak na pamamahala. Umaabot ito sa pinakamahalagang aspeto ng pandaigdigang kalakalan at iyon ay ang pera at ang kinabukasan ng dolyar ng United States. Lahat kayo, ang mundo natin ay nagbabago ng mas mabilis kaysa dati. Siguraduhin ninyong panoorin hanggang dulo ang video natin ngayon. Ipapakita ko sa inyo ang isang natatanging oportunidad na makakatulong sa inyo na maghanda para dito. Pero una, tingnan muna natin ang kasalukuyang kalagayan ng geopolitika. Tutulak na dahilan na nagpapalayo sa mga bansa mula sa United States dollar at humihila patungo sa Chinese yuan ay nagiging lalong hindi mapigilan. Napatunayan ni Donald Trump na sobrang hindi mahulaan sa pagsimula niya ng digmaang pangkalakalan hindi lang sa kanyang mga kalaban, kundi sa bawat bansa sa mundo. Hindi nababanggit ang Africa sa mga balitang nauukol sa digmaang taripang ito. Pero hindi ito dahil kinaawaan ni Trump ang kontinente, kundi dahil wala talaga siyang pakialam. Ang kanyang mga dating pahayag ay nagpapakita ng malinaw na kawalang malasakit sa mga Afrikanong bansa. Halos walang inialok ang United States pagdating sa makabuluhang pakikipagkalakalan. Ito ang dahilan kung bakit 53 sa 54 na bansang Aprikano ay nakipag-partner sa Tsina para sa kanilang kinabukasan. Sa isang kamakailang pagpupulong sa Cairo, ang mga sentral na bangko ng China at Ehipto ay lumagda ng serye ng mga kasunduan upang mapadali ang kalakalan at pamumuhunan gamit lamang ang Chinese yuan. Kasama ng Ehipto, dumarami na ang mga bansang Aprikano, gaya ng Timog Africa, Nigeria at Angola na nakikipagkasundo sa mga kasunduang pangkalakalan na batay sa United Nations. Tanging ang Nigeria ang may kasunduan sa China para sa pagpapalitan ng pera na nagkakahalaga ng 15 bilyong yuan na nagpapahintulot sa parehong bansa na direktang makapagpalitan ng mga kalakal nang hindi na gumagamit ng United States dollar. Ang Africa ay isang continent kung saan mahalaga ang kalakalan sa Tsina, ngunit maraming bansa rito ang nahihirapang makakuha ng euro or United States dollar. Iyan ang naging pangunahing balakid sa kaunlaran ng Africa. Change de panday kristaling sistema ng kalakalan ngayon, kung sang negosyo sa Africa ay nais magbenta ng produkto sa Europa, hindi ito makakapagbayad gamit ang sariling pera. Kailangan nitong mapalit ang pera sa United States dollars at pagkatapos ipapalit sa euros. Nangangahulugan ito ng dobleng bayarin, mas maraming pagkaantala at higit na pagdepende sa mga dayuhang bangko. Lahat ng ito ay dumadaan sa Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Payment Network na kontrolado ng United States at Europa. Ang control na iyan ang nagbibigay sa kanluran ng kapangyarihang magpasya kung aling mga bansa ang maaring makapasok sa pandaigdigang sistema ng pananalapi. Ang Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ay hindi lang para mapabilis ang kalakalan, may iba pang gamit ito. Noong 2022 matapos ang pagsugod ng Russia sa Ukraine, ang mga bansa sa kanluran ay nagyelo ng mga 300 bilyon na reserbang pera ng mga Ruso sa kanilang mga bangko. Nagdulot ito ng matinding pagkabigla sa buong Global South. Kung kayang i-freeze ng United States at European Union ang pera ng Russia sa isang iglap, ano ang makakapigil sa kanila na gawin ito sa ibang hindi nila kasundong bansa? Para sa maraming African nation, ito'y naging wake-up call. Pinatunayan nito ang panganib ng paghawak ng reserba sa dolyar o euro at ang malaking kapangyarihan ng kanluran sa ekonomiya ng isang bansa kapag sumunod ito sa kanilang mga patakaran. Dito pumasok ang Tsina, nagbigay ng alternatibong pagpipilian para sa Africa. Ang Cross-Border Interbank Payment System or Cross-Border Interbank Payment System KIPPS ay mabilis na lumawak lalo na sa Global South and ilan sa pinakamalalaking gumagamit nito ay nasa Africa na ngayon. Ito ay bahagi ng estratehiyang Chino para gawing global ang yuan, bawasan ang pagdepende sa dolyar at payagan ang mga bansa na iwasan ang pagdodomina at parusa ng United States gamit nito. Sa kasabihang Amerikano, kapag may itinayo ka, may darating at itinayo na ito ng China. Sa ngayon, ginagamit na ang KIPS ng mahigit 4,000 na raang institusyong pampinansyal sa 187 bansa at rehiyon dahil sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya sa Africa, magiging malaking puwersa ito sa pagpapabilis ng pag-usbong ng bagong sistemang pinansyal.
Noong Hunyo, ang Standard Bank ng Timog Africa ang kauna-unahang bangko sa Africa na nagpatupad ng direktang interbank United Nations payments na hindi na gumagamit ng United States dollar sa pakikipag-transaction sa China. Ang Timog Africa at Ehipto, mga miyembro ng Brazil, Russia, India, China, South Africa ay nangunguna sa mga pagsisikap na alisin ang paggamit ng dolyar sa Africa. Susi ang kanilang pamumuno, kumakatawan sa dalawang pinakamalalaking ekonomiya ng Africa. Ang miyembro ng Brazil, Russia, India, China, South Africa na Ethiopia at kaalyadong Uganda ay sumusunod bilang ikapito at ikalabintatlong pinakamalaki ayon sa pagkakasunod. Samantala, ang Algeria at Nigeria, ang ikatlo at ikaapat na pinakamalalaking ekonomiya ng Africa ay nakatanggap din ng mga invitation na sumali sa Brazil, Russia, India, China, South Africa. Kung sasang-ayon sila, maaaring mapabilang na sa Brazil, Russia, India, China, South Africa ang apat na pinakamalaking ekonomiya ng Africa, hudyat ng malaking tagumpay sa paglayo ng kontinente mula sa pagdepende sa dolyar. Di gaya ng mga kanluraning bansa na madalas nag-iisip sa Africa bilang pinagkukunan lang ng mga hilaw na sangkap. Nakikipag-ugnayan ang China sa bawat bansa ayon sa kanilang pangangailangan sa pag-unlad at bumubuo ng mga pagtutulungang kapwa makikinabang. Ipapakilala ko sa inyo ang isa sa mga nakamamanghang bagong proyekto, ang China sa Africa na magbabago sa hinaharap ng kontinente. Bago ang lahat, hayaan ninyong ibahagi ko ang isang kakaibang oportunidad sa merkado na may kaugnayan sa tema ng ating video ngayon tungkol sa de-dollarization. Nawawalan na ng tiwala ang mundo sa dolyar ng United States. Hindi lang dahil sa mga parusa at kontrol, kundi dahil kaya ng gobyerno ng United States na mag-imprenta ng walang katapusang dami ng dolyar kahit kailan nila gusto na nagpapababa ng halaga ng pera, nagtutulak ng inflasyon, at nagtutulak sa mga tao na maghanap ng mas magandang paraan ng pag-iimbak ng halaga. Ito ang dahilan kung bakit tumaas ang halaga ng ginto ng 72% at Bitcoin ng 270% sa nakalipas na 2 taon. Ngayon, nasa dalakay natin ang kamakailang kasunduan sa pagitan ng Angola at China na magpapabago sa Angola at magbibigay ng win-win na partnership tulad ng mahusay na nagagawa ng China. Kamakailan, nag-invest ang China ng dolyar, 350 milyon sa agrikultura ng Angola para mapalakas ang seguridad sa pagkain. Kahit matagal ng pangunahing producer ng langis at gas ang Angola, delikado pa rin ang ekonomiya nito dahil labis na nakadepende sa langis. Halos 50% ng gross domestic product, mahigit 70% ng kita ng gobyerno at higit 70% ng mga export ay galing sa langis. Malaki ang naging papel ng United States sa industriya ng langis ng Angola. Nilinaw ng pamumuno ng China sa pandaigdigang paglayo mula sa fossil fuels na panahon na para mag-diversify ang Angola. And tinutulungan ng China na gawin iyon sa bilang tugon, ginawang pambansang prioridad ng Angola ang pag-diversify ng ekonomiya at pagbawas ng pagdepende sa pag-angkat ng pagkain na bumubuo ng halos kalahati ng konsumo nito sa pagkain. Bilang pagkilala rito, pumasok ang China na may malalaking pamumuhunan sa agrikultura na layuning gawing mas sapat sa sariling pagkain ang Angola. Nakaraang buwan, lumagda ang dalawang pangunahing pag-aari ng Estado ng China ng mga kasunduan na nagkakahalaga ng dolyar, 350 milyon para paunlarin ang 20,000 ektarya ng lupang sakahan. Ang Chinese conglomerate na CITIC ay nangakong mamumuhunan ng 250 milyon sa loob ng 5 taon para paunlarin ang 10,000 ektarya ng produksyon ng soybean at mais. Plano rin ng mga kumpanyang ito na magtayo ng sentro para sa pananaliksik at pagsusuri ng binhi upang mapabuti ang ani at mahikayat ang karagdagang pamumuhunan ng China sa sektor ng agribusiness ng Angola. Habang lumalawak ang ugnayan ng Africa at China, tila lumalayo naman ang United States. Inilagay ni Trump ang kanyang patakarang panlabas sa prinsipyo ng America First na para sa Africa ay nangangahulugan lamang ng mga taripa, pagbawas sa dayuhang tulong at pagsasara ng mga diplomatikong misyon. Pinalakas din ang mga bansa sa Africa ng pandaigdigang pagkagalit dahil sa suporta ng Estados Unidos sa mga krimen ng Israel sa Gaza na lahat ay nakasira sa imahe ng Amerika sa kontinente. Sa kabilang banda, patuloy na ipinapakita ng China ang sarili bilang mas matatag at maaasahang katuwang sa pag-unlad kumpara sa tinatawag nitong pananakot at unilateralismo ng Estados Unidos. Naging pagkakataon ito para ipakita ng China na isa itong natatanging uri ng pandaigdigang kapangyarihan. Habang tumataas ang mga hadlang sa kalakalan sa Washington, binubuksan ng Beijing ang mga pamilihan, nag-aalok ng duty-free na pagpasok ng mga produkto mula sa tatlong sa pinakamahihirap na bansa sa Africa at lumalagda ng mga kasunduan para dagdagan ang pag-import ng mga produktong agricultural. Bilang resulta, mas positibo na ngayon ang pagtingin sa China sa Africa kaysa sa alinmang kontinente. Sa loob ng dekada, hiniling sa mga bansa sa Africa na umaksyon sa pandaigdigang sistema kung saan wala silang boses at kakaunting benepisyo. Ngayon, sa pamamagitan ng kalakalan na nakabase sa United Nations infrastruktura, pamumuhunan at alternatibong pinansyal tulad ng KIPS, binibigyan ng China ang mga bansa sa Africa ng matagal ng nararapat na pwesto sa mesa. Mga kaibigan, sana nagustuhan ninyo ang ating malalim na talakayan tungkol sa mga pagsisikap ng China sa Africa.
Naniniwala ako na ang Africa ang kinabukasan at positibo ako sa kontinente, lalo na't nangunguna ang Tsina sa mga hakbang. Araw-araw, nakatatanggap ako ng mga komento at email mula sa mga tagahanga sa Africa. Marami sa ating mga kapatid na Afrikano ang nagko-komento sa YouTube channel na ito. Ibinahagi nila ang mga kahangahangang kaalaman tungkol sa mga nagawa ng Tsina para sa kanilang mga bansa. Tunay na popular ang Tsina sa buong Africa. So nais mong malaman ang higit pa tungkol sa mga aktibidad ng Tsina sa Africa, i-click dito para panoorin ang aming in-depth video kung bakit 53 sa 54 na bansa sa Africa ang nangakong susuporta sa Tsina at kung bakit ang kinabukasan ng Tsina ay talagang nasa Africa. Salamat sa patuloy niyong suporta. Hanggang sa susunod nating video.